isang bowl ng isang mainit na sabaw. Ay, gusto ko na. Saka Pwede isang, ba? Gusto ko na, syempre, eh. forthwith. Kumain ka na forthwith. Samahan niyo po kami makisabay kayong mag-merienda. Merienda. Sige. Let's go. Ayan, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments na hindi Narinig ko na yan. masusunod sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! May nagmumukbang na po. Malinis, maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Tinidor. Dapat Hula na bakit? po si Bakit? attorney dito. Actually, hirap na hirap po kami walang tinidor dito. Kumukuha ngayon ng Uy, what paano ba to? appears to be What appears to Eto be? po Labas, ay Lapas Batchoy. Na sikat sa Iloilo. Okay, ito namang isa, kakamain ko na. Ano ba yan, Ano yan? Carlo? Ano isa? Sabi ay ito ay isang tayo. ampaw. No? Ampaw. Ampaw na parang deep fried ito. Tapos, Kainin mo. Crunchy daw. ay, Ay! walang laman sa loob. So, ang characteristics ng isang ampaw ay isang uri ng pagkain na shell lang at hangin ang loob. Ayun. So, Pwede mo sarap ha? Ang sarap. yung ampaw. Oh, di ba? Kain na Ito na kain yung kayo, tinidor. Ngayon namang linggo kasi parang may Sino ba naaalala natin sa ang o pangat yung labas Lapas Batchoy, sikat sa Iloilo. Yung Supreme Court. Ay, iba pala. Iba na pala. Iba na pala. Iba na pala. Kayo! Iba na pala. Iba na pala. Iba na pala. Pinaupan ata si attorney. Ano ba? Alam kayo ha? So, sino naaalala natin? Yung Sino lapas o yung ampaw ba yung tinutukoy mo? Secret na lang. Ay. Hindi, ano nga? Sino nga naalala Hindi, kasi natin? ngayong linggo nagkagiitan, no? Sagutan. Nagbayan, nagbangayan. Oo, si Representative Garin at ang ating favorite recently suspended na Kiko Barzaga. Bakit ano sabi? Ano sabi? Tinatawag daw siyang mommy. So, may Mommy? lalabas na naman sa isang bagong ethics complaint na parang sa Kongreso pala kapag nakailang ethics violation ka na, Pwede ka na pwede maliit nang into expulsion. maalis. So parang gusto yata ni Rep Garin ay alisin na eventually. Bakit daw? Ano ba sabi ni Kiko? Ano ba context? Ba't tinatawag siyang mommy? Sabi yata ni Kiko, hindi ko yung tinatawag ng mami. Anong tawag? Ang tawag ko sa kanya, Deng Vaxa Queen. Shot fired! Shot fired! Itong si Kiko Barzaga. Pero may nagkwento lang sa akin kaibigan sa Kongreso na pinatabi raw talaga kay Congressman Garing to si Kiko. Bakit ka mo? Sinasadya. Sinadya kasi doktor to si Congressman Garin. Parang ang tingin ng leadership ng mga panahon na yon, special tong si Kiko. So kailangan bantayan, no? Special in whatever way, di ba? Oo. So parang kailangan niya ng aruga. Kaya ang sabi, mami raw talaga ang tawag. Ngayon dinedeny ni Kiko, ang sabi, Deg back siya queen. Ano sabi ni Garin? Pagkatapos siyang alagaan, ha? Oo, ano sabi ni Garin? Tanggalin na raw. Ano ba sabi? Oo, kaya parang ang usapin doon nga sa ethics complaint kasi parang hindi na nga talaga nakakatulong para sa institusyon, lalo na sa mga taong nire-represent, no, ni Kiko Barzaga. Ang point ko lang ay, binring up na naman yung issue ng Deng Vaxa. Naalala natin pa nung pandemic, isa sa mga pinakamahirap na ikumbinsi ang mga Pilipino ay kumuha ng bakuna. Di ba? Hindi dahil pinaputok ng Duterte ng mga Duterte yung issue ng Deng Vaxa para kalad ka rin at siraan ng si dating Pangulong Noynoy Aquino na humarap sa Senado noon, ha? Marap. At justify kung bakit kailangan ng vaccine, kailangan Exactly. i-prioritize, kailangan labanan yung dengue, mas maraming namamatay sa dengue, kailangan ng alokasyon, di ba? At nag-allocate talaga sila ng resources para labanan ng dengue. At towards the end, napakita na hindi naman talaga harmful, no, to a certain extent, yung bakuna na yun, yung Deng Vaxa. So, sa At akin, ginagamit ng ibang bansa, mga first world countries, di ba? So, ibig sabihin, nalulungkot lang ako na binibring up na naman yung issue na yan sa panahon na, yun na nga, meron ng distrust sa mga bakuna at in general, no, napaka-irresponsable na naman ng ating gamer/meow-meow congressman. True. Minsan na nga lang bumuka yung bibig, wala na nga
mapasang batas, wala nang maayos na investigasyon, nagiging counterproductive pa sa public good. Kaya Wait. Oh, go. Kung padalan mo na lang kaya kami ng pagkain dito sa With Due Respect. Oo nga. Why not? Hindi ako sure kung pagkakatiwalaan ko yung pagkain na yun. Siopaw! Pero kasi, di ba, tingnan mo tong si Congressman Barsaga, okay sana siya kasi bata siya, di ba? Parang makikita mo na may possibility na ang kabataan will take these strong moments and lead the nation. Pero itong si Kong Barsaga, nalilito ko, ano ka ba, congressman ka ba? Congress Meow versus internet influencer? You can't be both eh. Lalo na kung may public trust na kasama. Actually, kahit influencers, may public trust na kasama yan. And the level of allegations na nilalabas niya, both for the internet, pati yung parang allegations. Si Direk, nahinuhuli tayo ni Direk, ha? Oo. Funny sa natin yan. Pero sa akin, may internet, di ba? Correct. And for a lot of influencers, pag naglabas sila ng allegations, may kasamang resibo. Yes. Sa Congress, mayroon kang possibility na mag-file ng inquiry, tapos dadaan yan sa committee, pero kailangan pa rin ng resibo. Itong si Barsaga, parang talak lang ng talak for the clout. Diba? So sa akin, influencer ka man, Congress Meow ka man, I don't think you deserve either of these two spaces kung saan tinitingala ka ng tao. Tama. Pagtalak ng talak ng walang substance, ampaw talaga. Ito nga, ito naman walang Ito laman pala sa yung gitna. ampaw. O, ayan na, walang laman. O, Direk, o. Ampaw pakita mo talaga. nga. O, yan. Walang laman sa loob. Walang Oo. laman sa loob. Puro hangin. Puro hangin pa. Hindi ba ito libiste? Ay, Iba yun! Iba yun! Ayan kung habang nagme-merienda kami dito, magmerienda din po muna kayo dyan sa baka nakatutok sa With Due Respect.